Disgrasyang inabot ng mga dumalo sa misa para sa Ash Wednesday sa San Jose del Monte, Bulacan. Hindi bababa sa 4 na po ang sugatan matapos bumigay ang bahagi ng St. Peter the Apostle Parish Church. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Gina Aison ng San Jose CDRRMO, dinala ang mga sugatan sa ospital. Inaalam pa ang sanhi ng disgrasya. Hinihinalang bumigay ang second floor matapos hindi kayanin ang dami ng mga parokyanong nagsimba ngayong Ash Wednesday. Gawa lang po sa kahoy ang sahig nito. May kalumaan na rin daw kasi ang simbahan at nakatakda ng i-renovate. Sabi ni Mayor Arthur Robes, ipapagamot nila ang mga sugatan sa insidente. Ipinasara muna ang simbahan para sa assessment. Samantala, balikan na po natin ang sinasabing bumagsak po na bahagi ng isang simbahan dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan. Nakasala nga po sa Balitang Hali ang Head and City Disaster Risk Reduction Management Office na si Ms. Gina Aison. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po din sa lahat ng tagapakinig. Opo, may update na po ba sa bilang ng mga nasaktan sa nangyaring pagbagsak ng bahagi ng St. Peter the Apostle Parish Church? Sa ngayon po ay may naitala na po kami na 52 minor patients po natin na dinala sa iba't ibang bahagi po ng ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Lahat po nito nasa second floor nung gumuhong bahagi ng simbahan o meron ding mga nasa baba? Hindi sir, may mga ilan-ilan po rito na nabagsakan po sa ibabang bahagi po ng simbahan. So karamihan nasa taas. Saan po dinala yung mga sugatan? Dinala po ito sa iba't ibang pribado at pampublikong ospital dito sa lungsod. Sa ospital po ng lungsod, meron po tayong 24 na patients. Sa Brillino Hospital, 5. Sa Tala Hospital, ito po ay nasa Caloocan, 9 po. Skyline Hospital, 3. Grace Hospital, 1. At yung mga trinit naman po sa St. Peter Clinic ay nasa 4 po. At ano po yung initial na impormasyon? Kabuang 52 po lahat, sir. Okay. Ano po yung initial na impormasyon na nakalap nyo kung bakit bumigay yung bahagi po ng simbahan? Actually, sir, based dun sa investigation na ginawa po ng Office of City Building Official and City Engineering Office, yung bahagi po ng second floor ay gawa po sa kahoy. Hindi po kinaya yung volume po ng mga nagsisimba na nandoon po sa second floor ng simbahan. Opo. At kamusta ho, napa-assess na ho ba kung yung structural integrity nitong simbahan ay maayos pa sa kasalukuyan? Ano? Dahil balita ho natin, since 1994 pa ito, ngayon lang ho ba ito nangyari? Yes, ma'am. Ngayon lang po ito nangyari. Actually, ma'am, yung kabuuan po ng simbahan ay matibay naman po, except po dun sa mezzanine area ng simbahan na made up of wood nga po. Pero yung buong simbahan naman po, as per City Engineering, ay maayos naman po siya dahil concrete naman po ang kabuuan ng simbahan. Okay, pero ano ho ba, may mga nakausap na ho ba kayo ng mga structural engineers, if it is even advised, no, na para po sa isang mezzanine, gawa lamang sa kahoy ang kanilang ginamit na materyales at hindi ho simento? Opo, actually nasa report naman po nila yon na subject for repair na po ang second floor na yon. At sa ngayon po ay hindi po pwedeng gamitin ang mezzanine area ng simbahan po. Paano na po yung misa ngayon pong Ash Wednesday? Ano po ang mangyayari daw? Tuloy pa rin ho ba mga scheduled masses dyan? Yes, ma'am. Actually, yung morning schedule po ang pinakancel lang. Pero yung afternoon, based po sa City Engineering namin, okay po siyang gamitin. Yung pinaka-gitnang portion po ng simbahan. Pero definitely po, hindi na pwedeng magpaakyat sa mezzanine area po. Opo. At yun po, makakausap nyo na rin po ba yung Kura Paroko? Papaano ho nila i-address po itong structural? Actually, ma'am, nakikipag-ugnayan po sila sa lokal na pamahalaan. At ang Kura Paroko naman, meron na po kasi silang adjacent na simbahan na ongoing po yung construction. Dahil alam naman po nila na 30 years na po since 1994 po yung simbahan na ito. Kaya medyo may katagalan at kalumaan na rin po. Opo. Yung mga ating pong mga napunta sa ospital, ano ho ang tinamo nilang mga sugat? Meron ho bang mga minor lamang o meron din hong mga nasa critical? Sa ngayon po yung 52, puro minor lang naman po yung injury nila. Mga bruises,
meron lang po na nagkapasa, mga ganun po. Pero meron po kaming binabantayan, yung isang 82 years old na meron fracture po sa left leg at saka po yung mata niya po ay parang naanuhan po ng debris. Kaya ito po yung binabantayan po ng aming City Social Welfare po. Nabanggit niyo po na due for repair na yung mezzanine area na yon, pero may impormasyon po ba tayo kung kinokontrol yung pag-akyat ng mga nagsisimba doon sa taas na yon na due for repair na? Actually sir, ngayon wala po tayong misa. Hindi, noon po bago po magkaroon ng insidente kasi due for repair na siya, hindi ho ba? Ano po, actually sir, hindi pa po nila nararanasan ang kahit na anong ganitong pangyayari. Kaya nabigla din po ang ating kura, paroko, na bigla pong bumagsak yung second floor na yon. So talagang hindi nila kinokontrol yung pag-akyat doon sa kahoy na bahagi nitong simbahan. Masasabi po natin siguro na gano'n kasi nga po, based on experience nila, never naman po nangyari yung ganitong klaseng incident. Ma'am, matanong ko lamang din, ito ho bang second floor mezzanine nito ay, kumbaga meron lang kapasidad na iilang tao lang po ang dapat o ito ho ay na-overlook na talaga dahil po siguro pagka ganitong marami ho talagang magsisimba dahil Ash Wednesday nga po, no, ay maaari hong na-overlook na yung dami lang dapat ng capacity. Posible po na ganun yung mangyayari kasi hindi na po na-control din yung dami ng tao na nagsimba ngayong Ash Wednesday po. Paano epekto nito sa misa sa simbahan ngayon pong Ash Wednesday kanina? At hindi, bagamat may portion na pwede pang gamitin, may ibang area po ba na tuloy yung misa? Hindi na po pinatuloy ang misa ng morning schedule po para po mabigyan daan yung clearing operations po and rescue. Pero ngayong hapon po? Ang sabi po ay magkakaroon po ng misa doon sa gitnang bahagi po ng simbahan. Okay. Dahil yung portion po na bumagsak, na-clear na po siya at maayos na rin po. Ma'am, ito lang ang aking tanong, dahil syempre meron hong permit sa bawat dinadagdag po, di ba? Ito hong mezzanine I suppose hindi siya kasama o bahagi talaga ng original na plano po ng simbahan dahil as you mentioned, ito po ay gawa lamang sa kahoy. May permit naman ho ito ng inilagay mula sa LGU. Hindi ko pa po nakukuha yung detalye ng permit na to. Kasi po, nasa opisina po yun ng City Engineering Office. Kaya hindi ko po maibibigay yung informasyon. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin. Okay po. Yan po naman si Ms. Gina Aison, CDRRMO Head ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaugnay po sa bumagsak na ikalawang palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan, kuha po tayo ng update sa ulat on the spot ni Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, 47 tao ang bahagyang nasaktan matapos na bumigay ang ikalawang palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Ayon kay Gina Aison, pinuno ng San Jose del Monte City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, agad namang isinugod sa iba't ibang ospital ang mga nasaktan na nagsimba sa St. Peter's Church ngayong Ash Wednesday. Sinagot naman umano ng lokal na pamahalaan ng pagpapagamot sa kanila at binigyan din ng kaunting ayuda at tulong pinansyal. Sinabi pa ni Aison na tapos na rin ang assessment ng mga opisyal ng City Building at Engineering Office at ang desisyon ay hindi na ipapagamit ang ikalawang palapag ng naturang simbahan. Connie? Alan, ang update ng CDRRMO, umakyat na sa 52 daw ang mga nasaktan, bagamat ito nga ay mga minor injuries lamang. Meron silang sinasabi rin na baka daw maapektuhan din yung traffic, no, sa labas ng simbahan. Meron ka bang balita ng sitwasyon dyan? Kung kalmado na ba ang lahat? Sa mga oras na to, nandito pa rin tayo sa simbahan dito sa Tungkumanga sa San Jose del Monte, Bulacan. Kita naman natin na maayos na yung daloy ng trapiko sa may labas ng simbahan at kalmado na rin naman yung sitwasyon dito sa simbahan. Natanggal na rin yung mga bumagsak na bahagi ng ikalawang palapag nitong simbahan at nalinis na. May mga isinasaayos na lang na bahagi para nang sa ganoon bago tuluyang hindi na ipagamit yung ikalawang palapag
nitong bahagi ng simbahan. Ang binabanggit nga sa atin, talagang tuloy pa rin naman yung magiging misa mamayang hapon dito, pero wala nang paaakyatin dun sa ikalawang palapag matapos yung nangyaring pagbagsak ng bahagi ng ikalawang palapag, Connie. Baka meron ka ng information, Alan, kung meron bang permit itong pagdugtong nila. Dahil ang sinasabi nga, gawa lamang sa kahoy itong mezzanine. Kausap natin kanina yung nangangasiwang pari dito sa simbahan. Ang hindi nung dumating siya rito ay hindi niya alam na dinugtong lang itong bahagi or nilagay lang at wala sa orihinal na istruktura yung nasa magkabilang panig ng ikalawang palapag. Ang lundat na niya raw kasi itong simbahan ay ganyan na yung istruktura. Kaya nung ngayon, ang plano nila ay ipatanggal na yung na magkabilang gilid nito para hindi na maulit yung pangyayari ngayong umaga kung saan marami nga yung nasaktan, Connie. Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.